Tabla na ang serye sa 2-2 matapos dominahin ng Spurs ang laban mula umpisa hanggang dulo na tinapos sa isang blowout win 82-103. Maagang isinuko ng Thunder ang laban na ito mga idol. Hindi na pinaglaro pa ng buong fourth quarter ang kanilang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Ibang klaseng statement game ang ginawa ng San Antonio Spurs sa Game 4 na ito. Mula opening tip hanggang final buzzer, kontrolado nila ang laban. Walang comeback run, walang momentum shift para sa Thunder. Literal na sinakal ng Spurs ang opensa ng Oklahoma City. At ipinakita nila kung bakit delikado silang kalaban ngayong playoffs mga idol. At kung mapapansin nyo mga idol, hindi lang basta panalo ito. Ito yung klase ng panalo na kayang baguhin ang momentum ng buong serye. Kasi pagkatapos matalo sa Game 3, marami nagsabi na baka pagod na ang Spurs o baka figured out na sila ng Thunder. Pero sa Game 4 na ito, agad silang sumagot. At ang pinaka nakakabilib mga idol, ginawa nila ito laban sa number 1 seed at isa sa pinaka-explosive na offensive team sa buong liga. Simula pa lang sa first quarter, ramdam mo na agad ang adjustment ng Spurs. Hindi nila hinahayaang makapaglaro ng komportable si SGA. Every drive niya may nakaabang, every screen may switch o help defense. Hindi nila binigyan ng easy rhythm ang Thunder offense. Habang ang Thunder pilit na naghahanap ng spacing at magandang tira, ang Spurs naman mga idol sobrang compose sa opensa. Maaga pa lang nag-init na agad si Victor Wembanyama mga idol. Umamada siya ng mga 3-pointers sunod-sunod na aggressive attack sa loob. Halos lahat ginagawa ni Wemby sa first half. Well, natapos niya ang laro na may 33 points, 8 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Pero mga idol, hindi lang sa stats makikita ang impact niya, yung presence niya mismo ang bumago sa laro. Maraming beses na umaatras ang Thunder sa pag-drive dahil alam nilang may naghihintay na 7'4" monster sa ilalim. At ito ang isa sa biggest adjustment ng Spurs ngayong Game 4. Mas naging discipline sila sa rim protection. Hindi sila basta-basta nag-overhelp, kaya hindi nakakakuha ng open threes ang Thunder. Tandaan natin, isa sa pinaka-deadly weapon ng OKC ay yung drive and kick nila. Kapag nag-collapse ka kay SGA, automatic may open shooter sa sulok. Pero ngayong Game 4 mga idol, sobrang ganda ng rotation ng Spurs. Tignan nyo ang numbers mga idol. Ang Thunder tumira lang ng 6 out of 33 sa 3-point line. 18% lang yan. Sobrang baba para sa isang team na kilala sa spacing at outside shooting. At hindi lang malas sa tira yan mga idol, malaking factor dyan yung defense ng Spurs. Bawat rest ng Thunder heavily contested. Bawat pasa hirap, bawat possession parang kailangan nilang mag-overtime para lang makakuha ng decent shot. Isa pa sa malaking adjustment ng Spurs ay yung tempo ng laro. Hindi nila hinahayaan na tumatakbo ang Thunder sa transition. Sa buong first half, halos walang fast break points ang OKC mga idol. Samantalang ang Spurs naman tuloy-tuloy ang takbo. Si De'Aaron Fox kahit hindi mataas ang scoring, sobrang laki ng impact sa pacing ng laro. Maraming hindi makakapansin dahil 12 points lang siya mga idol, pero yung control niya sa tempo sobrang importante. Alam niya kung kailan bibilisan at kung kailan pababagalin ng laro. Dagdag pa dyan ang 10 rebounds at 5 assists niya. Kumbaga hindi niya pinilit maging scorer. Naging floor general siya mga idol. At syempre hindi pwedeng hindi natin pag-usapan si Stephon Castle. Grabe ang energy ng batang ito mga idol. Sobrang solid sa depensa tapos napakalaking tulong pa sa ball movement ng Spurs. Nagtapos siya na may 13 points at 6 assists, pero higit pa dyan ang impact niya sa momentum ng laro. Kapag si Castle ang primary defender kay SGA, ramdam mong hirap si Shai makahanap ng rhythm. Laging may pressure, laging may body contact, tapos kapag nakakalusot man si SGA, nandyan naman si Wemby sa likod. Parang dalawang level ng depensa ang kailangan lampasan ng Thunder. At dito talaga nasira ang OKC mga idol. Nasanay sila na kapag nabit nila ang first defender, may open lane na. Pero ngayong Game 4, bawat drive nila may kasunod na haba at rim protection. Kaya mapapansin nyo maraming floating shots, awkward passes at forced jumpers ng Thunder. Well, si SGA natapos na may 19 points pero kailangan niya ng 15 shots para doon mga idol. May 4 na turnovers pa siya at minus 18 sa plus-minus para sa isang MVP caliber player. Ibig sabihin noon, effective talaga ang defensive game plan ng Spurs ngayon. Hindi nila totally pinigilan si Shai pero ginawa nilang sobrang hirap bawat puntos niya. Isa pa sa malaking problema ng Thunder ngayong Game 4 ay turnovers. Nagtala sila ng 17 turnovers na naging 25 points para sa Spurs mga idol. At karamihan dyan live ball turnovers pa. Ibig sabihin easy transition opportunities para sa San Antonio. May mga pagkakataon pa na simpleng passes lang nawawala. May shot clock violation, bad passes, out of bounds turnovers. Parang nawalan ng composure ang Thunder habang lumalaki ang lamang ng Spurs. At honestly mga idol, parang hindi handa ang supporting cast ng Thunder ngayon sa physicality ng laro. Si Jared McCain lang sobrang hirap, 1 out of 10 shooting lang. Si Lu Dort halos walang offensive impact. Si Alex Caruso scoreless naman. Si Jalen Williams 1 out of 7 lang at puro
rumintis sa tres. Kapag ganito ang nangyayari, sobrang dali na lang para sa depensa ng Spurs na mag-focus kay SGA kasi hindi sila napaparusahan ng ibang players. Samantalang sa side ng Spurs, balance ang production nila mga idol. Si Devin Vassell may 13 points at solid two-way game. Si Dylan Harper naman kahit limited minutes, ramdam ang energy at hustle. Kahit si Luke Cornet mga idol, napakalaking tulong sa rebounds at interior defense. At isa sa pinaka-underrated na nangyari sa game na ito mga idol ay yung rebounding battle. Nanalo ang Spurs dito na may 52 kontra sa 47 ng Thunder sa rebounds at mas lamang sila sa offensive boards. Ibig sabihin, mas maraming second chance opportunities para sa kanila. Dagdag possession yan na sobrang importante sa playoff basketball. Well, bukod pa dyan mga idol, lamang din sila sa points in the paint na may 50 ang Spurs kontra sa 36 lang ng Thunder. Ibig sabihin, hindi lang sila umaasa sa tres, inaatake talaga nila ang loob ng depensa ng Thunder. At dito, pumapasok ang pinakamalaking adjustment ng Spurs. Mas naging aggressive sila sa pag-atake sa mismatches. Kapag smaller defender ang nakay Wemby, automatic post up o lob play agad. Kapag may opening sa gitna, attack agad. Walang over dribbling, walang pilit na isolation. Mabilis ang ball movement at decisive ang bawat atake. Habang ang Thunder naman mga idol, parang nawala sa sistema nila. Maraming possessions na puro pasa sa labas tapos forced jumpers sa dulo ng shot clock. Wala silang flow, wala silang rhythm at habang tumatagal ang laro, lalo silang nawawalan ng confidence. Pagdating ng third quarter, doon na talaga tuluyang lumayo ang Spurs mga idol. Bawat minira ng Thunder nasasagot agad. Kapag may score si SGA, sasagutin ni Wemby. Kapag may tres si Kenrich Williams, may transition basket agad ang San Antonio. At syempre, i-credit natin ang crowd ng Frostbank Center mga idol. Sobrang lakas ng energy ng fans. Ramdam mong gutom na gutom ang San Antonio sa deep playoff run. Bawat dunk ni Wemby, bawat block, bawat defensive stop, literal na sumasabog ang arena. Kaya hindi na rin nakakagulat na maaga pa lang sa fourth quarter, inilabas na ng Thunder si SGA at tinanggap na nila ang pagkatalo. Alam nilang wala ng momentum para makahabol pa, pero mga idol, kahit tabla na ang serye, malaking tanong ngayon ay paano sasagot ang Thunder sa Game 5? Kasi malinaw na may blueprint na ngayon ng Spurs kung paano sila pipigilan. Physical defense kay SGA, aggressive rim protection at discipline closeout sa shooters. At para naman sa Thunder, kailangan nilang gumawa ng adjustment agad. Una, kailangan nilang mas gumalaw off ball. Sobrang stagnant ng offense nila ngayong Game 4 mga idol. Pangalawa, kailangan may ibang mag-step up offensively bukod kay SGA. Hindi pwedeng puro isolation lang. At pangatlo naman, kailangan nilang bawasan ng turnovers dahil pinaparusahan sila ng Spurs sa transition. Pero para sa akin mga idol, ang pinaka-scary dito ay mukhang lumalakas palalo ang confidence ng Spurs habang tumatagal ang serye. At kapag si Victor Wembanyama naglalaro ng ganito kadominante sa magkabit ng dulo ng court, sobrang hirap nilang pigilan. Imagine ninyo mga idol, 33 points, elite rim protection, playmaking, rebounding at leadership sa ganitong edad. Parang nasisilayan na natin ang susunod na mukha ng NBA. At kung magtutuloy-tuloy ito, baka itong serye na ito ang magiging simula ng bagong era ng San Antonio Spurs. Ngayong tabla na ang serye sa 2-2, balik tayo sa Thunder home court para sa napakahalagang Game 5. Momentum nasa Spurs, pressure nasa Thunder at siguradong mas magiging dikdikan pa ang laban. Well kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang may lamang ngayon sa serye? Kaya bang bumawi ng Thunder sa Game 5 o tuloy-tuloy na bang aangat ang Spurs?